Eto na yon, Diyos ko! Eto siya, eto yung makikita nyo rito sa Merote Peaks. Look at this view! Ang ganda! Guys, finally, nandito na tayo sa may Natigbasan Waterfalls! Eto na yung Buddha, guys. Hawak kayo sa may ano niya, sa tiyan niya, pong paswerte yan. Safe naman yan. Promise, oh. Saan ako hawak? Ay, isang paa mo, sir, dito. Dito isang paa. Ayan. Tapos, dito po. Sabay talon, sir. Sige. Ay! Ay! Spray niyo pa ako. Ano nangyari? Hello Melgoers all over the world. Siguro naman, ngayon pa lang alam nyo na kung nasaan tayo. Yes, nandito tayo sa may communal ranch dito sa may Bukidnon. And this episode, ituturo namin sa inyo yung transportation, magkano ba yung mga expenses namin, and ano ba yung mga lugar na pwede ninyo ditong bisitahin. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. I-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubok naman po kayo Bayaklok, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Good morning, everyone! Another adventure is about to begin, and this time we're so excited kasi magpupunta na tayo ng Bukidnon! So ito yan, ito yung hotel namin, and then ito na nga yung bus station. So dito lang yan. So ang bababaan natin papunta doon sa may Bukidnon ay Impasug, ano? Impasugkong. And then sasakyan daw natin ay Davao na pa. Pasok lang tayo and then tatanong natin kung magkano yung pamasahe from here sa Cagayan de Oro going to Impasugkong. Oh, sorry ulit sa may pronunciation to guys ha. Hindi namin alam kung tama. Guys, ito na yung bus. Actually marami naman ditong bus. And then, meron din namang mga vans. Pasok na tayo. After 1 hour and 45 minutes na bus ride, nandito na tayo sa may Impasugkong Tourism Office. So doon kayo bababa mismo sa may highway. Look, nandito na tayo guys. And then, dito na rin natin imimit yung ating habal-habal driver. So, umarkila na lang kami. That's 1,100 pesos. And then, 4 yung pupuntahan natin. Outfit check. Sinadya ako magsuot ng ganito, guys. May palikpik ako, guys. Oo. Kasi talagang ready tayo sa may communal ranch. So, tatry natin na tayo. First time namin gagawin, if ever, na sumakay ng horse. Ano tawag doon? Horseback riding. Itatry natin. And di ba ganito yung mga ganito yung mga outfitan. Ayan, nakikita niyo ba kung paano ako nililipad ng hangin? Airbender. So tara na, simulan na natin adventure natin. Ito yung first time natin dito sa Bukidnon and isasama namin kayo dito sa experience namin. So tara, let's! Guys, ready na tayo! Ayun sa Enzo sa likuran natin. So dalawang habal-habal yung inarkila natin para mas komportable tayo. So let's go! Sa una pala nating pupuntahan ay yung Rote Peaks. Pero my gosh! Parang pinagsisisihan ko talaga, promise. Kasi papunta doon sa may Rote Peaks. Suminto lang kami dito guys ha. Kasi tignan nyo naman, ang ganda ng view. Ang ganda talaga. Pero hindi ko siya masyadong ma-appreciate. Actually, hindi ko ma-appreciate yung pagpunta dito. Kasi nga, grabe yung daan. As in, pababa kasi siya. Tapos, rough road siya. So, ang hirap talaga guys. Grabe. As in, kailangan malakas yung yung braso mo. Ako hindi. Kasi iba yung hawak hindi pa diin. Kasi nga pababa. So, yung hawak mo talagang para kang nakakapit. Ang sakit sa ganito. Ito lang yung advice namin ha. Kung hindi kayo adventurous, may kasama kayong bata, huwag nyo nang isama tong Rote Peaks kasi grabe, ang hirap talaga nung daan. Ito daw yung may pinakamahirap na daan. Pero sabi nga, nung aming habal-habal driver, kung gusto nyo makita yung magandang lugar, kailangan talaga natin dumaan sa hirap. Look at this view! Ang ganda! Grabe! Ito siya kaganda! Ito yung tulay na ginawa lang, grabe!
Nakikita nyo ba yan? Talagang ano siya, tabla tawag dito, no? Ayan, pero ito naman yung view natin. Ayan yung mountains, ang ganda. Tapos ito yung Sapa. Sapa ba tawag dito? Ang ganda niya, promise. Ayun sa Enzo guys, oh. Kamusta yung habal-habal ride mo? Sakit sa sakit sa braso. Sobrang sakit sa braso. Kasi nakakano pa doon, di ba? Kasi nakaganon tayo. Oo. Ayaw na natin ibigay lahat ng bigat natin. Kasi didikit yung, tsaka didikit yung ano mo, yung chumenilin mo sa may likod ni Kuya. Gusto ko naman magsabi na, Kuya, wait lang kasi yung chumenilin ko nakadikit na sa likod niya. Tapos sabi niya, hindi, okay lang, wag po kayong gagalaw kasi pag gumalaw kayo, ay, nako. As in, paturok talaga eh. Oo. Tapos ang problema pa doon, ano siya, hindi lang siya rocky road, as in yung mga bato-bato na madulas. Oo, at ang nakakaloka doon na rough road siya, pero kung magpatakbo sila parang nasa highway. Ay, oo, nagbabanking. Diyos ko, ganun talaga. Grabe. Guys, finally, nandito na tayo. Actually, nawalan na ako ng lakas. Hindi ko na nga maangat tong camera. Kasi yun nga, kailangan mo kasi talagang kumapit eh. Kapag paakyat, kapag pababa, yung parang ikaw yung, parang buhat ko yung motor, pakiramdam ko. Tapos kapag pababa naman, kailangan mo namang dumiin. Kasi para hindi ka naman mapalapit kay Kuya or dun sa may nagdadrive. So sobrang hirap niya talaga, promise. So ang nakakaakyat lang daw dito na sasakyan, bukod sa mga motor, ay yung mga 4x4, mga 4x4. So ayun, kung hindi talaga kayo sanay sa may angkas, parang pakiramdam ko sobrang hirap talaga, mahirapan kayo. Tapos kinakausap ko yung sarili ko. Sabi ko, Diyos ko, anxiety please, wag mo muna ako ngayong dalawin. Kaya mo Oo, kaya mo to. Kasi ang dami mo talagang maiisip. Iniisip mo na na, oh my gosh, baka mamaya, kasi dumudulas yung paa mo guys, dun sa may dun sa may angkasan. So, iniisip mo na, my gosh, baka mamaya siya. Baka mamaya, yung paa mo, ano tawag doon? Malipad. Tawag doon, madulas. Tapos, tumama doon sa may gulong. Ang dami mong maiisip. Tapos guys, bangin. Bangin talaga yung dadaanan ninyo. Kaya sabi ko, Diyos ko Lord, isang pagkakamali lang ng driver. Naku, grabe talaga. Naku, Diyos ko, si San Pedro ang sasalubong sa inyo. Pero guys, yes, eto yun guys. Eto na yon, Diyos ko! Eto siya, eto yung makikita nyo rito sa may Roty Peaks. Look at this view! Ang ganda! Eto yung biniyahe natin dito. So kayo nang humusga kung worth it ba siya. Ayan, look! Puro bundok yan, guys. Ang ganda, promise! Tapos nabiyayahan pa tayo ng magandang weather. Ang ganda. Tapos dito, pwede rito magpa-picture. May mga nagpapa-picture akong nakikita dito. Ayan, magpapa-picture. Sige, punta ka nga doon, Bes. Ayan, sa Enzo gagawin nating model. So, dyan, pwede dyan magpa-picture. Ayan, Ang ganda pa naman ng damit na Enzo. Magsuswimming. Ayan siya. Grabe, nakakalula naman yan. So, ayan. Kaya ka niyan, Bes. Ayan, gumagapang sa Enzo. So, ganyan yung itsura niya. And then, pang photoshoot na yan. So, picture muna tayo, guys. Relax muna tayo after nung roller coaster. Hindi, daig pa talaga yung roller coaster, promise. Kasi lahat talaga nung santo, tinawag na talaga namin. Sabi ko nga kanina, pati yung mga patay na tinawag ko na, sabi ko, Diyos ko, Mamu, wag mo naman akong kunin sa ganitong paraan. Huwag naman tayo magkita sa Wag naman sa ganitong paraan. Grabe kasi, talaga, bangin talaga. Tapos, ang ganda talaga ng mga madadaanan mo. Pero, babalik ka talaga sa may focus mo na hindi, nakahabal-habal ako. Kailangan ko tong ilaban. Ganun. So anyways, yun nga pala, papasok dito, meron nga pala siyang entrance fee na 250 pesos. So, ayun. So, may entrance na siya. Tinakot ka pa papunta dito. Hindi. So, pero talaga siya for me, masasabi ko bang worth it? Yes, worth it naman kung mapapagtagumpayan nyo. Kaya hindi kami prepared. Wala kasi kaming nakikita na nagva-vlog. And now I understand. Hindi talaga siya mabablog kasi hindi ka makakahawak ng camera, hindi ka makakahawak ng cellphone. Kasi talagang dalawang kamay mo talaga dapat yung ginagamit mo sa may pag-angkas, sa may pagpigil, doon sa may paglambitin. Kasi guys, meron talaga ganun, grabe talaga. So, kaya hindi kami nakapag-prepared. So, kami na yung nagsasabi sa inyo. So, kung hindi kayo talaga sanay,
feeling ko lang skip nyo na lang. Pero kung gusto nyo talaga siyang ma-experience, edi go. And then, ano na lang talaga, ipagkatiwala nyo lang talaga yung buhay nyo sa may habal-habal driver. Kasi for sure naman, sanay naman sila. The fact na, yun nga, nagpapa-arkela sila and then nagtutour sila rito, sanay naman sila. And then, dasal talaga. Ganun lang talaga siya. So, relax lang tayo dito. And then, punta na tayo sa next. Next stop na tayo. Nandito naman tayo sa may Lover's Lane. Lover's Lane. And we don't know why. Pero grabe, hindi talaga ako makaget over dun sa may Rotipix na yun. Grabe talaga. So anyways, ito na naman siya. Para naman siyang ano lang siya. Para siyang view deck. And then maganda lang siya for pictorial. Ayan oh. Look. So, pictorial lang tayo dito. Wala naman ditong ganap. And then, sobrang init na. Grabe. Pinanghilamos na namin yung sunscreen. Kaya pala siya, Lover's Lane. Kasi may mga nagpipicture na, nagkikiss-kiss. Charot! So, ayan. Picture lang tayo. Guys, nandito na tayo sa may communal ranch. So, actually, ito talaga yung pinaka-excited ako kasi 'di ba ito naman yung pinaka-popular tourist destination dito sa may Bukidnon. So ito siya. Pero magto-12 noon na kasi sobrang init guys. Kaya feeling ko tama yung sinabi ni Kuya. Kung maaga kasi kami rito pumunta, kasi pumunta kami rito, nakarating kami mga 8 no. So kung maaga daw kami rito pumunta, kung mga 6 pa lang daw nandito na kami, maganda daw talaga dito yung mga ganong oras. Una, wala daw masyadong tao, tapos hindi ganitong kainit. Or pwede rin naman pa-sunset. So, dahil mainit pa naman, and then gutom na rin tayo. Hinintay lang namin yung habal-habal drivers namin. Guys, kain na tayo. Ito yung ulam ni Enzo. Meron siyang, dito? Tortang talong. Tortang talong. And then, pansit. Kahapon pa ako nagkikrave sa pansit. No? Tapos, Adobong atay na may egg. and then, ito yung pork chop. Ayan. So, yung ulam naman parang ulam na bahay naman. So, nothing special. Pero, ito yung view mo. Guys, look at the view. Ito yung mga magagaling naming habal-habal driver. Sobrang galing nila. Grabe. Kaya kapag nag-book kayo, siguraduhin nyo na talaga, experience talaga yung habal-habal driver nyo guys. Kasi kapag bago talaga o hindi talaga masyadong magaling, nakakatakot talaga. So yun yung isa yung i-sure talaga. So kain lang tayo and then malamang mangyayari sa atin dito, picture lang talaga tayo. Kasi sobrang init talaga. Hindi tayo makakalakad masyado. Tapos na tayong kumain. O ayan, tiis ganda ako sa damit ko. Nakikita nyo? Ayan yun. Ito yung effect na gusto ko. Yan yung nililipad-lipad. Yung palipad, lumilipad-lipad ganyan. Sabi ko nga kanina para ka. Oo, pasakristan na ako guys. Sabi ko sa kanya para siyang siang. O hindi, pasakristan ako. Ayan, sumasampa-sampa. Tapos piling ko tayo haba-haba ng hair ko. Charot! So, ito yung pinaka-famous nakikita nyo lagi sa inyong mga Instagram, ano tawag doon? Instagram profile? Instagram feed. Oh, yes. Etong lake na to. Lake daw. Ayan. So, picture perfect din dito. Siyempre, magpipicture tayo dito. Lahat ng picture perfect pupuntahan natin para hindi masayang yung pagpunta natin dito sa may Bukidnon. Palapit tayo dito sa may Lake-Lakan. Lake-Lakan! So, yun siya. Grabe guys, alam nyo, ang ganda niya in person. Sana nabibigyan ng justification ng camera na naman namin. Ang ganda niya, oh. Look! Sobrang ganda talaga, promise. So, try natin mag-horseback riding. Ayan. Try natin kumakain. Magkano, boss? 250, sir. 250. Ano po yun? Isang ikot? O, isang ikot. So, ayan guys. So, yung isang ikot ay 250. So, syempre, itry na din natin. Diba? Ay, pwede kami magpalitan. Pwede kami magpalitan. O, diba? Picture na picture lang naman kasi tayo. Papunta daw doon si Enzo, tapos pabalik ako. Or pwede, basta pag picture pwede daw magpalit. So, hindi siya katulad sa Boracay na yung crystal kayak, pang isang tao lang. 1:1. So, dito hindi. Pero first time kong sasakay ng kabayo. Ay, ito, first time. Safe naman yan. Promise, oh. Saan ako hawak? Ay, dyan. Isang paa mo, sir, dito. Dito isang paa. Ayan. Tapos, dito po. Sabay talon, sir. Sige. Ay, dito pwede. 1, 2, 3. Ay! My gosh, kuya, hindi naman kilala. Pwede ako rito magsalita. Hindi siya na... So guys, akala ko kanina, ang ganda nung ng OOTD ko. Yun pala nakakaano siya. Tawag doon, nakakasagabal sa ko. Pero dapat aura pa din ganyan, o di ba? Oh.
Sige po. First time, ay, hindi mo kami iiwan, kuya. Ayan, thank you. Ayan, sana ako dito kakapit, dito lang talaga. Ay. Naku, boss, ano ibig sabihin yan? Actually, medyo scary siya kapag unang beses mo pa lang. Kasi hindi mo naman alam kung paano ka rito magbabalance, di ba? Ayan. Medyo scary talaga siya. Bes, ikaw na kaya? Ikaw naman. Wait lang. Boss, parang siya na lang kayo. Na ano ko. Ayan guys! Sa Enzo naman. Hindi ko na kineri. Kasi syempre, first time ko namang sumakay ng kabayo. So medyo nakakatakot din pala siya kapag first time. So ayan naman sa Enzo. So dadalhin daw tayo ni Kuya dun sa may magandang view. Ayan. So ako, eto, tiis ganda. Balik na tayo. Ako ulit yung sumakay. Kasi nagagalit si Circuit kay Enzo. Ang bigat daw ni Enzo. Charot! Hindi, syempre para diba, ma-experience din natin. Minsan lang to. So ang payo kasi ni Kuya, dapat daw, isinasabay mo lang daw yung katawan mo. So ayan lang, di ba, sinasabay ko na yung katawan ko, guys. Marunong na ako, guys. So ayan siya. Guys, ayan. Tapos na tayo. So ito na yung 1 round and it's only 250 pesos. And nakita nyo naman, di ba? Palitan kami ni Enzo. So sulit na rin siya. Ba't ang hirap bumaba? Dito para kayo bumaba ng motor, sir. Ay. Na-spray niyo pa ako. Guys, ganyan talaga. Incident happens. Kahit naman sana nangyayari yun. Ayan nakita nyo ba guys, nagkasugat ako. Ang dumi ko na tuloy bigla. Ayan. Sa likuran. Ayan. Yung likod medyo okay. So ano naman, umikot ng kaunti yung very light hindi very light, naramdaman ko talaga yung pagtunog niya. Pero sana wala lang. Sana na lang siya. Oo, nabigla lang para ayan, okay naman. Ay, hindi, konting ika lang. Pero feeling ko hindi naman siya ganun kalala. Pero nakita niyo naman siguro kung paano ko nalaglag, guys. Ganyan talaga when we travel, wala tayong magagawa. And sabi ko nga sa inyo, di ba? Ganun talaga akong kalampa. Hindi talaga ako marunong sa mga balance. Kaya as much as possible, iniiwasan ko na yung mga masyadong adventurous na mga activities kasi hindi talaga ako pang doon. So, anyways, wala yon. Sa ganda na experience namin dito sa may bukid noon, wala to, maning-manito sa amin. So, ngayon, titignan natin kung makakapunta pa tayo sa kalagayan ko. Kung makakapunta pa tayo sa waterfalls kasi gusto sana talaga naming matapos tayo sa waterfalls kasi puro bundok yung nakita ninyo para at least, di ba, maiba naman. And then sobrang init kasi nagbaon din kami ng damit para nga just in case makaligo tayo. So guys, kanina di ba nalaglag tayo doon sa may sa may kabayo. Actually, hindi naman ako nalaglag, nadulas lang ako. And then now nandito na tayo sa may Cedar Falls. And then nakita niya meron akong sugat. Ang bait ni Kuya. Ano pong pangalan niyo, boss? Victor. So, ayan, if-first aid niya tayo. Doon tayo na disgrasya, pero dito tayo if-first aid. Thank you po. So, ayan. Ayan. Diba? Ayan, always ready. Ganun tayo dapat. Kasi yung daanan natin madulas yung bato pag may slide po kayo na masugatan po kayo. Ayan. Thank you po, Kuya Victor. Ready po kayo. Ayan, ready. So tara na, baba ulit tayo. So ano naman, medyo masakit yung paa ko pero tolerable naman. Yung parang nangawit, hindi ko maintindihan kung nangawit lang or parang na-twist lang kasi ng kaunti. So tignan natin kung makakababa tayo. And then 3 daw kasi yung waterfalls dito. So sabi namin, baka 2 na lang yung puntahan. Or kung hindi talaga kaya, 1 lang para lang maipakita namin sa inyo. Ito yung dadaanan natin papunta ng waterfalls. Ayan siya, talagang forest na forest talaga siya. In all fairness, ang ganda talaga. Ito talaga yung mga probinsya feels or probinsya vibe na gustong-gusto talaga namin. Ganda, So, hindi na namin ibablog lahat, guys. Una, para ma-enjoy namin yung paglalakad. And pangalawa, para hindi na rin masyadong masakit. Kasi sakit talaga nung paa ko. Guys, ito yung sinasabi namin sa inyo, di ba? Very probinsya vibe. Meron ditong batis, gusto ko yung ganyan. Kasi talagang cold spring. Ang arte ng cold spring, as in malamig talaga yung tubig. So sobrang nakaka-refresh siya. And then sabi ni Kuya Victor, pwede daw siyang inumin. So ganun siyang kalinis. So
Guys, change costume na tayo. Change costume! Kasi mapapalaban tayo. Meron daw kasi talaga tayong lulusungan na it's either hanggang bewang namin kasi matangkad kami or hanggang dibdib. So syempre susulitin natin. Pero kapag naramdaman nating delicates, aatras na kaagad tayo kasi nga, alam niyo naman ako guys, sa lahat ng nagta-travel vlog, ako yung pinaka-aksidente. At hindi lahat nakaka-captured ng camera. Yung kanina lang. Pero usually hindi. Yun yung mga behind the scene na hindi nyo nakikita. So tara, let's na! Hello po! Ayan, hi! So ito yung susuungin natin guys. Sa ngalan ng vlogging. Para maipakita namin sa inyo kung gaano siya kaganda. Ayan o! Actually hanggang dibdib ko. Ito si Enzo. Ayan si Enzo. Lumutang ka. O ayan o. Ito na yung Buddha guys. Hawak kayo sa may ano niya, sa tiyan niya, pampaswerte yan. Pampaswerte. So lakad lang tayo dito. Ayan, inaalalayan naman tayo ng tour guide natin, si Kuya Victor. Ang ganda, ito na yung waterfalls guys. Ang ganda. Ito na yung Gantungan Waterfalls. Ang ganda. Ayan siya. Oh, di ba? Ang ganda niya, promise. Tapos dito sa may part na to, dito daw sa may parang kuweba na yan, malalim daw dyan. And then dito, ayan, no, nakikita nyo sa Enzo, mababaw lang. So doon lang tayo sa mababaw. So ayan guys, ito lang yung ganap natin dito sa may Gantungan Waterfalls. Aerial area na lang ako dito. Mermaidan, pero grabe. Iba talaga yung itsura. Actually, kaganda talaga ng waterfalls sa Pilipinas. In all fairness naman talaga. Kaya ang sarap niya rin talagang i-promote. Pero syempre, dapat talaga yung mga, halimbawa, yung namamahala talaga, yung safety talaga. Kasi minsan talaga medyo delikado. Pero kung magaling yung tour guide ninyo, ganyan. So for sure, safe na safe kayo. So ito siya, ang ganda niya. Tapos ang lamig ng tubig. Actually, ang sarap maligo. Kaya kanina pa kami luto na Enzo. So ito nga pasang ba? Pero sa Enzo, oh. So, pasok sa ilong yung tubig. Lalagoy na sa Enzo. Yung balyena. Yung balyena lalagoy. Grabe. Ang lamig. Ay nakita yung tour guide namin hanggang ano niya na, hanggang dibdib niya na. Ayan. So ganyan siya kalalim. Pero kung marunong kayong lumangoy, kering-kering na yan. Kayang-kaya. Hello po! Say hello to the vlog! Locals po kayo dito? Taga dito po? Hindi po, taga Davao po. Taga Davao. Hi sa mga taga Davao. Ang dami naming supporters sa Davao. Charot, sa Manila po. Bye-bye po. Enjoy! Go with Mel po. Go with Mel. Yeah, please subscribe po Charot, bye-bye! So ayan. So tapos na tayo guys sa isang falls. So tignan natin kung makakapunta pa tayo sa may isa. Pero syempre, itutodo natin to. So ayun, di ba, ang ganda ng experience natin from mountains kanina. Ngayon naman, nandito tayo sa may waterfall. So kapag nagpunta kayo ng Bukidnon, hindi lang mountains yung mai-enjoy ninyo. Meron ding mga waterfalls. Hi, shoutout muna tayo sa mga tour guide dito. Oh. Hi, anong name nyo, kuya? Ako si James. James! Randy, at si Kuya Victor. So iniimbitahan daw nila kayo, punta na daw kayo dito. Oo, para mas maraming turista. Actually, sulit na sulit kasi maganda talaga siya. Tapos lalo na nga kapag galing nga kayo dun sa mga mountains, tapos di ba ang init, dito bigla kayong magbabad dito, malamig, so marerefresh kayo. Guys, finally nandito na tayo sa may Natigbasan Waterfalls. Grabe, ang lakas niya rin. And kung dito, mapapansin ninyo, walang tao. Ayan o, kami lang talaga. Kasi guys, medyo delicate siya. Medyo nakakatakot ditong pumunta kasi yung mga dadaanan nyo, puro siya bato-bato. Ganun siya. Tapos may times na aakyat kayo, bababa kayo, ganyan. Tapos malakas yung current ng tubig. Ganyan kalakas yung current ng tubig niya. Ayan siya, kaya nakakatakot siya actually. Tapos ayan o, ang lakas din ng bagsak nitong waterfalls na to. So ayan siya. So talagang pang pictorial lang tayo for today's video dito. This is it. Ito na yung inyong ultimate guide and expenses papunta rito sa may Bukidnon. So magsimula muna tayo.
ang biyahe papunta rito ng eroplano ay through Cagayan de Oro. So hanap lang kayo, sa amin piso sale lang yung nakuha namin, 1,050 lang each. So murang-mura yun. Mag-abang lang kayo ng piso sale, mas mura naman yung eroplano papunta rito sa may Cagayan de Oro kesa sa may Davao pa kayo. And then, from Cagayan de Oro Airport, which is Laguindingan Airport, going to Agora Bus Terminal, yung van ay 200 pesos. Pagdating nyo na sa may Agora Terminal doon sa may Cagayan, sakay naman kayo ng bus pa Davao, 150 pesos lang, ibababa kayo sa may Impasugong na tourism office. Nasa may highway lang yon. And then, naghabal-habal kami ni Enzo. Ang arkela namin ay 1,100 pesos each. Tapos ito na yung mga entrance fee. Yung Rotipix, 250. Yung communal, 70. Tapos kung gusto nyo, sige, kung gusto nyo sumakay ng kabayo, it's 250. Sa Cedar naman, ang entrance ay 100 pesos. Kasama na yung pagbaba dito sa may dalawang waterfalls. And then kailangan nyo ng tour guide, which is 300 pesos. And then, yung bus naman pabalik ulit sa may Agora Terminal sa Cagayan de Oro ay 150. So, total ay 2,150 pesos. Hindi namin dito sinama yung food kasi nga, depende kung malakas ba kayo kumain or mahina kayo kumain. And then, kung gusto nyo ilibre yung tour guide ninyo. So guys, kanina nga pala nagkwento yung tour guide namin. Sobrang na-appreciate nila na sinama namin sila kumain. Kayo naman, advice lang namin sa inyo, please naman, kung kukuha kayo ng habal-habal with driver, ano naman, pakainin nyo sila guys, isama nyo sila kasi kwento nila, minsan daw meron daw, nagpapahatid lang daw sa may kainan, tapos tinatanong kung anong oras na sila susunduin. So, wag naman ganon. So, kami lang, advice lang namin. Yes, nagbabayad naman tayo. Pero, syempre, isama natin sila sa may pagkain natin. Remember ha, lalo na dito sa Bukidnon, yung dadaanan nyo papunta dun sa Merote Peaks, grabe, hawak nila yung buhay ninyo, promise. So, yung palang makabalik tayo ng ligtas, utang na natin sa kanila yun. So, pakainin natin sila. Sorry ha, nabanggit ko lang kasi nagkwento lang kanina yung habal-habal driver namin. So, ayun. And then, yun nga, kung ayaw ninyong horseback riding, so hindi kayo gagastos ng 250. So kung gusto nyo, i-add nyo lang. So ang wala lang dito sa 2,150, yun lang pagkain. At yung pagsakay sa may kabayo na nailaglag pa ako. No, na nadulas pala ako. So ayan, so sana po na-enjoy nyo po itong travel vlog natin dito. First time natin dito sa Bukidnon and super na-enjoy natin siya. From mountains, papunta dito sa waterfalls. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. At magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!